Hi, I'm Jonathan Cabatuan from Bukidnon, Philippines. So after 18 years as teacher in the Philippines, I finally made one of the biggest decisions in life to work as an international teacher, and I am currently working here in the United States. Um, that was year 2023 when I finally decided to leave teaching in the public school to explore dito sa United States at saka to step up my career as a teacher also. Um, believer po ako na ng you have to make decision. Everything should be decided. So, yung path ng life mo, wherever you go, it has to be decided. We have to be decisive. So, that decision lead me to somewhere na very hard to make kasi that time kakapanganak pa lang ng pangalawang child namin. So, I have to leave. She was just a month old and my eldest was 5. So it was a hard decision to make to leave my family. However, if I will not leave them, yung future naman nila yung sacrifice. So, kaya nga I'm so thankful with having the opportunity to meet Ma'am Gemma, especially sa Teach USA kasi they are a good partner in realizing your dreams. So, kasi yung mga decisions natin pag wala tayo in the right place with the right people, mahirap yan i-attain. So, yung panahon na yun, parang napakaganda na ng plano ko. Then, nag-attend ako ng WISA program. It was really a wise decision to attend WISA kasi yung life dito sa US, yung system, yung environment, yung culture, it is really different. Iba kasi yung may foresight ka about where you are going to at saka yun sa culture kasi hindi ka ma-shock. So, yung bang pinagtuunan ko ng halos 1 buwan na para akong nag-attend ng easy writing contest. Kasi parang yata yun, ma'am, parang 50 task yata yung dapat i-comply. Ginawa ko yun as in, from first task to the last one, pinag-isipan. Saka doon, along the way doon sa sa WISA program, parang may mga concepts na parang theoretical siya pero parang ma-excite ka kasi parang hindi mo mapaniwalaan pero pag nandito ka na sa US, totoo talaga yun. So, thankful ako naduman ako sa process. So, yung naman, yung doon naman sa panahon na natapos ko na yung WISA, si Ma'am Gemma is ang sipag niyang tumulong sa akin maghanap ng school, yung halimbawa yung sa interview, duman pa ako dun sa critiquing sa interview at saka lahat yun, parang every time na may mangyari, excited ako. Pero ang isa talaga sa technique ko kasi nagsimula ako ng December yata yun. Tapos nagka job order ako ng ilang buwan lang. Hindi siya masyadong matagal kasi ang kulit ko. So palagi kong sinasabi kay Ma'am Jem, Ma'am Jem, pasensya na kasi pag ang kulit-kulit ko talaga pag meron kasi akong gustong gawin, gusto kong maging parang fix na ba. So kaya nga nung si every time na mag-chat ako si Ma'am Gemma, ang sipag niyang mag-reply. Sa dami ba namang nag-apply tapos para bang hindi siya napapagod na kakakalkal dun sa cellphone niya at saka isa ako dun sa nire-reply. So every time that I receive the text message, parang
ang saya-saya ko kasi yung parang ito na yung decision ko na ah, kung saan ako papunta. Parang every time na mag-reply or every time na may email, excited ako. Every time na, na may task, so excited kong gawin. So, doon na sa interview na, doon, at first, meron akong school talaga na parang unang nag-interview sa akin yung doon sa school. So parang parang para sa akin parang yun na. Yun na. So yung mga requirements niya, praxis, ganun. I-share ko talaga yung ito yung isa sa pinaka-exciting kasi doon sa Pilipinas when I took the licensure examination for teachers, hindi ako nag-review. As in, walang review. Pumunta lang ako doon sa testing center tapos nag-test, umalis. Pero ngayon, nung nag-take ako ng practice, parang may inspiration na eh. Yung anak ko, yung asawa ko, yung future, parang hindi ako pwedeng sumablay. So, parang fortunate naman po tayo na take one lang siya. As in, naipasa ko lahat yung test. Ilang beses ako pabalik-balik doon sa Cebu. So, nag-review talaga ako pero self-review lang, hindi ako review sa review centers, ganun. Parang self-review lang naman, tiwala sa sarili, tiwala sa Panginoon. Then, yun na. So, akala ko yun na talaga. So, until sa time na parang doon sa 1 week na lang yata bago lumabas yung result ng praxis. Lumabas din naman yung job offer doon dito sa sa workplace ko ngayon. So job offer, so yun. Parang ang daming blessings na dumating. Pero yung blessing kasi darating yan pag unang-una mag-decide ka muna. Kasi hindi naman pwede na iasa mo lahat. Kasi dapat yung plano mo compatible ng plano rin ng Panginoon. So, i-bless niya yun. Doon na sa process, parang may challenge din ako po sa doon sa health ko. So, before ako nag-process, parang isa sa pinakamalaking challenge ko is yung health ko. Kasi before ako officially yung sa medical, parang undergo ako ng yung testing lang, tapos meron ang challenge na sa health ko, parang bumagsak siya lahat. Pero siya, iba naman yung iba naman yung nasa isip ko. Parang if you find things falling apart, and if you feel that your goal is not, if your goal is maybe too far to reach, ito yung nasa isip ko talaga dati. Do not change your goal, you change your strategy. So yung strategy ko is I need to be strong emotionally, kasi emotional lang yan eh. Okay, so parang siya, at first parang affected talaga, parang sinarado ko talaga yung sarili ko, parang nag-depart ako from social media, from friends, even from Ma'am Gemma for a while, and they keep on following up doon. So nakita yung persistence nila, yung encouragement. Okay, so hanggang sa nag-recover ako, then tuloy. So yung decision ko pa rin na ipagpatuloy. So ngayon na-enjoy ko naman yung yung fruit ng mga decision. Kahit 5 months pa lang na after ng start ng job ko dito, parang nakita ko yung kapalit. So there's always rainbow after the rain. Di ba? Parang ang ganda ng buhay. Hindi ka lang dapat sumuko. Okay?
may challenge yan. Ano naman, parang minsan matuto tayo sa challenges ng buhay. Iba-iba tayo ng challenges. So, sa process talaga ng application, alam ko may manonood na maging interested din. Baka pareho tayo ng life story. Parang may konting twist. Pero ito lang talaga, magsimula yan sa decision making. At saka, masaya po ako na nag-decide ako. And masaya po ako na yung decision ko ay sinabayan po ng blessing ng God at saka with the right guidance of Ma'am Gemma sa Teach USA.